Maraming Pilipino ang iniisip na ang pag-iipon lang ang solusyon sa pagyaman. Pero ang totoo, may malaking pagkakaiba ang savings at investment pagdating sa paglago ng iyong pera. Narito ang 3 mahalagang bagay na kailangan mong malaman. Number 1, savings. Bakit ito mahalaga pero hindi sapat? Ang savings ay mahalaga dahil ito ang unang hakbang sa financial security. Pero ang tanong, sapat ba ito? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 56% ng mga Pilipino ay walang ipon at karamihan ng may savings ay wala pang 10,000 pesos sa kanilang account. Ang problema sa savings ay simple lang, hindi ito lumalago. Sa interest rate ng bangko na 0.25% hanggang 1% per year, halos hindi ito tumataas. Scenario example, si Ana, isang teacher, nag-ipon ng 50,000 pesos sa bangko. Pagkalipas ng 1 taon, kumita lang siya ng 500 pesos sa interest. Pero dahil sa inflation, bumaba ang tunay na halaga ng kanyang pera. Number 2, investment. Paano ito lumalago at bakit mas maganda? Ang investment ay paraan para palaguin ang iyong pera. Sa halip na hayaan mo itong matulog sa bangko, ilalagay mo ito sa financial tools na kayang magbigay ng mas mataas na kita tulad ng stocks, mutual funds, at cooperatives. Halimbawa, kung mag-i-invest ka sa isang financial product na may 10% annual return, mas mabilis ang paglago ng pera mo. Scenario example, si Mark, isang freelancer, naglagay ng 50,000 pesos sa isang investment fund na kumikita ng 10% per year. Pagkalipas ng 1 taon, naging 55,000 pesos na ito. Ibig sabihin, mas mabilis lumaki ang pera niya kaysa sa savings account. Number 3, investment versus savings. Ano ang mas makakatulong sa iyo? Ang tamang sagot? Dapat may savings ka muna bago ka mag-invest. Ang savings ang pang short-term emergencies, habang investment ang pang long-term growth ng pera mo. Savings versus investment. Sa savings, mababa ang interest, 0.25% to 1% per annum. Sa investment, mas mataas ang potential growth, 5% to 12% per annum. Sa savings, ito ay para sa short-term emergencies at sa investment naman, ito ay para sa long-term wealth. Sa savings, hindi lumalaki dahil sa inflation. Sa investment, lumalago gamit ang compounding interest. Ayon sa mga financial experts, ang ideal formula ay ito. 3 to 6 months ng expenses mo dapat nasa savings at ang sobra dapat ini-invest. Scenario example, si Carla, isang business owner, naglaan ng 50,000 pesos sa savings, pang emergency fund, at nag-invest ng 100,000 pesos sa cooperative dividends. Ngayon, meron siyang peace of mind at passive income. Ka-iPro, hindi savings o investment ang sagot. Dapat pareho. Magsimula sa savings para sa security, pero huwag matakot mag-invest para mas mapabilis ang growth ng iyong financial. Ang iPro 5-in-1 ay isang smart investment tool na may kasamang dividends, health coverage, insurance at credit line. Sa halagang 20 pesos per day, secure na ang future mo. Mag-comment ng iPro 5-in-1 o mag-message sa aming Facebook page para malaman kung paano ka makakapagsimula. This is iPro Cooperative at palagi nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.